Sa isang maulang gabi, sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan at dagundong ng kulog, bawat pasahero ay may iisang hiling, ang makauwi ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Pero paano kung ang bus na sinasakyan mo ay hindi na pala dapat tumatakbo? Paano kung ang biyaheng ito ay isang biyahe patungo sa kawalan? Ito ang nakapaninindig balahibong kwento ng bus na hindi na huminto. Noong gabi ng Nobyembre 13, 2018, isang pampasaherong bus mula sa Maynila ang nakaschedule na bumiyahe patungong Baguio. 3 lang ang pasahero nito, kasama ang isang driver. Ayon sa dispatcher, bandang alas 10 ng gabi nang huli nilang mamataan ng bus, bago ito tuluyang nawala sa kanilang radar na para bang kinain ng dilim. Kinabukasan, isang malagim na tanawin ang tumambad sa mga awtoridad sa gilid ng isang bangin sa Nueva Vizcaya. Ang bus, wasak na wasak, ngunit ang mas nakakagimbal, walang katawan ng driver, walang katawan ng mga pasahero. Tanging mga bakas ng dugo sa mga upuan at mga marka ng kamay na tila desperadong kumapit sa salamin ang naiwan. Ang bus, na may plakang CXX 751, ay pagmamay-ari ng Golden Star Transit. Pero nang beripikahin ng mga pulis, walang kumpanyang nakarehistro sa ganong pangalan. Mas lalo pang lumalim ang misteryo nang matuklasang ang plaka ay peke. Kaninong bus ito? Sino ang driver? At nasaan ang 3 pasahero? Ang tanging ebidensyang hawak nila ay ang logbook ng dispatcher kung saan nakalista ang mga pangalan: Maria Cruz, Juan Reyes at Pedro Santos. Mga pangalang karaniwan, halos imposibleng matunton. Bumalik ang mga investigador sa terminal sa Maynila. Dito, isang matandang janitor ang naglakas loob na magsalita. Aniya, may kakaiba sa bus na iyon bago pa man ito umalis. Malamig daw ang hangin sa loob kahit hindi bukas ang aircon, at ang driver, hindi raw niya kilala. Nakasuot ito ng lumang uniforme at sombrero na halos tumatakip sa kanyang mukha. Hindi raw ito nagsasalita, tanging tango lang ang sagot. Ang 3 pasahero naman daw ay tahimik lang na pumasok, isa-isa, na para bang may mabigat na dinadala. Hindi sila nag-uusap. Nakatingin lang sa labas ng bintana, sa kawalan. Lingid sa kaalaman ng lahat, may isang tao palang nakaligtas. Isang binatilyong nagngangalang Leo na dapat sana'y ika-4 na pasahero. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang nagmamadali siyang sumakay sa bus dahil iyon na lang ang huling biyahe. Pero pagtapak pa lang niya sa unang baitang ng hagdan, isang napakalamig na hangin ang humampas sa kanya. Nakita niya ang 3 pasahero sa loob. Maputla ang mga balat at ang mga mata ay walang buhay. Nakatingin sila sa kanya, hindi kumukurap. At ang driver, nang lumingon ito, nakita ni Leo ang mukha nitong halos butot balat na. Bigla siyang kinilabutan. Kumaripas siya ng takbo palayo sa bus, narinig pa niya ang pagsara ng pinto at ang pag-arangkada nito papalayo. Ang kwento ni Leo ang nagbigay linaw sa ilang bagay. Ayon sa mga matatanda sa lugar kung saan natagpuan ang bus, may isang malagim na aksidente di umanong nangyari sa mismong kalsadang iyon. Halos 20 taon na ang nakalilipas. Isang bus na may kaparehong itsura ang nahulog sa bangin. Walang nakaligtas. Simula noon tuwing sasapit daw ang anibersaryo ng trahedya, may mga nakakakitang muling bumibiyahe ang isang ghost bus, kumukuha ng mga pasaherong hindi na muling bumabalik. Ang mga pangalang Maria Cruz, Juan Reyes at Pedro Santos ay ang mga pangalan din ng 3 biktima sa lumang trahedya. Nang suriing muli ang chassis number ng wasak na bus, tumugma ito sa sasakyang na aksidente 20 taon na ang nakalipas. Isang bus na dapat sana'y matagal nang nasa junk shop. Paanong muli itong nakabiyahe? Ang bus na ito ay tila isang ataol na may gulong, naglalakbay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Ito ay isang paalala na may mga biyaheng hindi natin dapat sakyan at may mga pinto na hindi na dapat buksan. Ang kwento ng bus CXXX 751 ay nananatiling isang babala sa mga naglalakbay sa gabi. Isang paalala na sa bawat paghinto ng bus sa terminal, siguraduhin mong hindi kaluluwa ang nag-aanyaya sa iyong sumakay. Ang misteryo ay hindi na nasolusyonan. Ang bus ay tuluyang kinalawang sa bangin at ang mga kaluluwa ng mga pasahero nito ay marahil patuloy pa ring bumibiyahe
naghahanap ng mga kasama sa kanilang walang hanggang paglalakbay. Salamat sa panonood. Kung may alam kayong mga katulad na kwento, huwag mag-atubiling ibahagi sa comment section. Mag-ingat sa biyahe at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakapaninindig balahibong kwento. Hanggang sa muli.